Hi guys! Magandang araw. Bali, andito uli kayo sa aking channel. Welcome po. Bali ngayon, ang i-discuss po natin is about sitaw uli. Magbibigay po ako ng quick guide and tips sa mga magsisimula pa lang mag-invest or mag-start dito sa sitaw. So, without further ado, sisimulan na natin ang guide. Una, syempre, ang una natin kailangan gawin ay mag-register ng account at mag-create ng shop. So, if you don't have yet a link, here is my link in this video and it is in the description box also. It will also appear here in the screen. If you did not register yet, you can use my referral link. Pwede na po kayo mag-register dyan ng account at mag-create din ng shop. So, kapag na-click nyo na po yung link ko, dito kayo mapupunta sa site na ito. Yan. So, ito po yung pinaka-registration ng sitaw. Kasama na po yung account at saka yung shop. Registration ng shop. So, una dito, need po natin fill upan is yung mga details. First name, your email. Dapat yung email po is yung valid email kasi pag kinlik nyo yung verify, may mag-send sa inyo ng code na kailangan nyo i-type dito sa code. Then, you will create your password. Ulitin nyo lang uli yung password dito para ma-confirm na tama nga yung na-input nyo. Then, the second part is the basic info of the shop. Anong shop name? Any shop name na gusto nyong ilagay dito sa shop name. This is my referral code. Pag click nyo po yung aking registration link, mag-a-appear na siya ng kusa, yung aking referral code. ID type. Ito po, kailangan nyong ilagay dito yung type ng ID na gagamitin nyo. Like for example, passport, driver's license. And then, dito po kailangan nyong i-upload yung picture nung ID type, nung ID na pipiliin ninyo. Then here po yung phone number. Just to inform lang po, yung mga naka-asterisk, yan po yung mga necessary na kailangan fill upan. Once done registering, click here down, register your shop. And then it will take like 24 hours, pero sa case ko kasi sa akin noon nung nag-register ako, few minutes lang may nag-email na agad sa akin na na-approve na yung aking account at yung aking shop. So yun, mali lang sa akin noon kasi hindi agad ako nakapag-research. So buti na lang nung nag-register ako at na-approve agad, naggawa ako ng account, nagawa ako ng shop, nag-add ng items. Ang maximum noon is 150 items. Akala ko mas okay pag ganun kadami. Hindi pala. Mamaya sabihin ko sa inyo kung bakit. Anyway, ayan, pag natapos na kayo mag-register, ito na yung mapupuntahan nyo. Mag-download na kayo ng application ng Sitaw, tapos mag-login lang kayo, at ito na nga yung pinaka-application ng Sitaw, yung pinaka sa Android kasi itong gamit ko, Android phone. Yan yung pinaka mag-a-appear. So, yan. Ito po yung pinaka-dashboard ng Sitaw. Andyan yung mga pag mag-shop ka lang or something. Pero kung mayroon na kayo nung shop, bali meron na kayong account dyan, pag click nyo lang dito sa lower right, punta kayo sa account. Since kaka-start nyo pa lang, punta kayo sa account. Then, sa umpisa nyan, wala pa kayong pinaka-items sa inyo. So, para mag-start, pupunta kayo dito sa products. Click nyo yung products. Then, just piece of advice lang rin po, important to note po sa mga mag-start pa lang. Piliin nyo lang po na item na ilalagay nyo sa shop nyo is minimum na 10 items lang. Ang minimum kasi na pwede mong ilagay sa sitaw na item sa shop mo is 10. Maximum is 150. So, kung maliit lang po ang puhunan ninyo, I advise na 10 lang po ang ilagay nyo sa shop. At hanggat maaari, yung 7% markup lang po. Yun kasing 7% markup, although maliit lang yung tubo, pero maliit lang kasi yung price ng items nun. So, nasa mga 200 plus. Ang lowest na nakita ko as much as possible is 198.
Parang ganon. So papakita ko sa inyo. Para madali nyo pong makita yung mga 7% markup, magpunta lang kayo dito sa search sa product warehouse. Click nyo yung product warehouse. Then, search product. Dito sa search product, mag-type lang kayo ng any letter na gusto nyo. One letter lang. So, for example, A. Sa akin gagamitin ko. Then, search. Ngayon, para makita mo yung 7% markup lang, pupunta ka dito sa profit. Ngayon, i-type mo sa piliin mo yung 7%. Yan. Pag confirm mo yan, ito lang po yung mga items na 7% markup. Konti lang siya, konti lang rin ang tubo, pero kung maliit lang po ang puhunan ninyo, ito po ang advisable na gamitin ninyo kasi just to give you an idea, hindi porke 200 pesos lang yung item nyo, kunwari 10 pirasong 200 pesos lang. Hindi lahat ng order is 200 pesos lang kasi maraming mga buyers na ang pipiliin nila is kunwari 3 items sa shop mo as one order yon. For example, 201 plus 251 plus 201, 663 pesos yon. Yun yung isang order lang yon. Isipin mo kung one order is ganun. Paano kung puro multiple yung items na o-orderin nung mga buyers mo sa shop mo? So, kulang yung budget mo kung maliit lang yung budget mo talaga. Pero may marami pa rin naman, meron pa rin naman na isa-isa lang yung in-order. Like 202 pesos lang, 201 pesos lang. Pero, hindi lahat. Para may idea lang kayo, para alam nyo kung bakit ko sinasabi na kailangan 7% markup lang ang piliin nyo. Ayan, may 192 pesos pala, pinaka lowest. Ayan. So para may idea kayo. Tapos pag nakapili na kayo, bawa 10, 1, 2, hanggang makasampu kayo, pindutin nyo lang itong batch publish. Ayan. Click nyo lang itong batch publish. Pagka nakaklik na kayo ng 10, mag-a-appear na siya doon sa shop ninyo. Ayun. Tapos, once nakapil na kayo ng 10 na items na yon, mag-a-appear siya sa shop ninyo. Baka lang natin para makita nyo yung sa akin din. Ito lang yung item ko sa akin. Para may idea kayo. Yan lang. 10 lang siyang items. 7% markup lang. 200 pesos above lang siya. Yan yung mga items ko. So, actually yung nakapost dyan is my markup na yan. Yan. May 7% markup na siya. Ang mabayaran nyo lang dyan is less ng 7%. Yan yung price na mag-a-appear dun sa magbabay, pero ang pinaka-abunuhan nyo is yung less 7%. Yung 7% na yun is tubo nyo na pag bumalik siya sa inyo. So, yan po, meron na kayong shop, tapos maghihintay na lang kayo ng 24 hours para magkaroon na ng order kasi i-approve pa yan dun sa pinaka-management. I-approve nila yung mga items na pinost ninyo. Tapos yun, maghintay na lang kayo ng orders. Tapos pag merong ang orders, gaya nito para may idea kayo, bawa ito yung mga orders ko. Yan. Meron ako mga isa lang 200 o may 400 yan. Kapag nakita nyo kasi yan, bawa 400, makikita nyo multiple yung pinili nila kasi pag kinlik mo pa yan, mag-a-appear dyan yung pinaka-pinili niyang items. Yan, dalawa siya diba? Kaya siya naging 431. Pag nakita nyo rin may mga details pero hindi nila pinapakita lahat, may order code lang. Yan, just to give you an idea pag nagkaroon na kayo ng shop. Yan. Yung mga orders na yan, pag ipaprocess nyo siya, ang gagawin nyo lang is i-click nyo, kuwari itong 216 pesos, i-click nyo lang siya. Pagka-click nyo, pay and take delivery. Gaya yan, gagamitin ko yung aking para may idea kayo. Yan. Yan yung pinaka nag-a-appear. Tingnan nyo sa baba. Ang pinaka-babayaran mo lang is 202, pero ang pinaka-babayaran sa'yo nung nag-order is 216. Yung tubo nun, ang babalik sa'yo 216.14. Yung tubo nun sa'yo na yun. Clear? Opo. So, yun siya. Dun ka kikita dito sa sitaw. Okay, process ko na to. Anyway, meron din yung
merong tinatawag na kailangan mong ma-hit na percentage ng evaluation. Twice a month nila ginagawa, pero sa next topic natin yung gagamitin. As for now, ito lang po muna ang i-discuss ko. Kung mag-i-start ka ng business mo dito sa Sitaw, sana nakatulong po sa inyo itong mga pinakita ko sa video na ito, para nang sa gayon ay hindi kayo masyadong mag-struggle. And by the way, isa pa pong sasabihin kong advice is, kung ang budget nyo, pagpalagay natin, pwede naman kayo mag-start ng trial lang. Like for example, gusto nyo, ang amount lang na meron ko is 500 pesos. Okay lang. Pwede nyo siyang simulan para maaral nyo. For example, maglagay kayo ng 500 pesos. Mag-process kayo ng item. So pagpalagay natin, dalawang item ang magpaprocess nyo. Pero ang balik niya pa is mga at least 20 days bago mabalik sa inyo yun with tubo na. Ganun yung kitaan dito. Hindi siya mabilisan. So, pag nag-start, at least kung makatry man kayo ng 500 pesos lang, at least makikita nyo kung paano yung pinaka-way niya, yung gawi ba para maaral nyo. Tapos pwede kayo magdagdag pag meron kayong extra budget. Pero ang sa mga medyo may budget na, ang pinaka-recommended na budget talaga dito is 20,000 at least. Ang strategy na gagawin mo is hindi mo lahat ipaprocess ng order dapat. Kung 20,000 ang budget mo, kasi 20 days pa ang balik nung investment mo, 'di ba? Kailangan yung 20,000 na yun, divide mo into 20 days. So, each day, yun na magiging budget mo for processing each day. Tatandaan nyo po ito para hindi kayo mabibigla. Kasi pag meron kayong limit per day na budget gaya nung ginagawa ko nga na strategy, mas magiging maganda yung kita nyo dito. Mas magiging mamaximize nyo, lalo yung processing rate, mas ma-achieve nyo yung 55% above. So kung 20,000 divided by 20, ang maximum mo lang per day is 1,000. Kasi in 20 days, yung 20,000 na yan, 20 days, syempre walang babalik sa'yo na income mo pa in 20 days. After 20 days pa babalik, at least pag naubos na yung 20,000 mo on 20th day, on 21st day, meron nang babalik sa'yo noon. Expected na may babalik na sa'yo. Yun ang gagamitin mo uli, mag-process. Papaikutin mo yung pera mo hanggang tumubo ng tumubo. Ganun siya. Okay, anyway, hanggang sa next video na lang, tuturuan ko uli kayo ng another strategies pa kung halimbawa naka-register na kayo dito sa Sitaw at mag-start na kayo. Again, if you have any questions, you can message me in my messenger. Nakalagay po sa yung details sa baba ng description ng video na ito. Again, kung wala rin po kayong account pa, you can use my registration link. As one na po yan, makaka-register na kayo at the same time makaka-create na kayo ng shop sa Sitaw once you click my registration link. Again, thank you po sa panonood sa aking video. Hope you liked it. Thanks and God bless everyone.